Magkatuwang nananawagan sina Atty. Salvador Panelo at Vice President Inday Sara Duterte na tanggalin sa serbisyo ang mga pulis na sangkot sa korupsyon, partikular na sa mga bayarang pulis na nagbibigay ng proteksyon sa mga sindikato ng iligal na droga. Ayon kay Atty. Panelo, hindi dapat palampasin ang ganitong mga gawain na nagpapahina sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga at nagdudulot ng takot at kawalang tiwala ng publiko sa ating mga kapulisan. Ani ni Panelo, dapat maging halimbawa ng integridad at tapang ang mga nasa posisyon ng otoridad. Samantala, sinabi naman ni VP Sara na isang seryosong usapin ito na kinakailangang bigyan ng agarang aksyon upang masigurong walang puwang ang mga tiwaling pulis sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ani niya, hindi maaring isantabi ang mga aligasyon na ang ilang mga pulis ay tumatanggap ng bayad mula sa mga sindikato ng iligal na droga kapalit ng proteksyon. Dagdag pa ni Duterte, dapat managot ang mga ito sa batas at tanggalin sa kanilang posisyon upang maibalik ang tiwala ng publiko sa mga alagad ng batas. Sa kabilang banda, itunuro ng ilang pulis na si Pangulong Kuting mismo ang di umano'y nagbigay ng direktiba na protektahan ng ilang sindikato ng iligal na droga kapalit ng pondo para sa kampanya. Bagamat walang konkretong ebidensyang inilatag, pinaigting nito ang panawagan ng iba't ibang sektor para sa isang masusing imbestigasyon. Kaugnay nito, nananatiling bukas ang Malacanang sa pag-usisa ng mga paratang at muling tinitiyak sa publiko ang kanilang paninindigan na lilinisin ang hanay ng kapulisan at palalakasin ang laban kontra iligal na droga. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa KODC compound, hindi talaga yung mga tao. Kasi nga, sabi nga, mayroong heartbeat, mayroong pang metal detector na parang gamit ng gamit ng treasure hunting. Yun na. Ano ba yan? Yan pa attorney, yung paggamit nila ng mga equipments at pagbubutas, saklaw pa rin ba yan ng kanilang arrest warrant? Wala arestuhin mo lang. Paano mo arestuhin yung ma-detect ng metal detector? Attorney, kasama ko si Admar, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Siguro mensahe na lang po, attorney, sa ating mga kababayan sa gitna po nitong mga pangyayaring ito. Ang mensahe ko po sa Filipino people ay gumising na po kayo. Tulad din ng sinasabi nga ni Attorney Harry, gumising na po tayo. No? Kasi malinaw na itong kasinungalingan, paglabag sa karapatang pantao, no, na nangyayari dyan sa Davao City. At kung hindi nga tayo magkaisa at kumilos na ipakita natin yung ating indignation dito sa pangyayari na ito, ay malaki talaga ang posibilidad na lahat ng mga umuopos, no, dito sa gobyerno ngayon ni Presidente Bongbong Marcos ay posibleng ganyan ang mangyayari din sa atin, no? Yung paglabad na wala nang batas-batas, basta sinabi ng pulis ay ito, ay yan na yung batas, no? Nakakabahala po yan, mga kababayan, na hindi po yan naaayon sa batas, kundi naaayon na po sa whims and caprices nung kung sino yung namumuno sa ating bayan at sino yung mga leader ng pulis na yung ang kanilang mandato po ay mag-maintain ng peace and order at magpatupad ng batas. So panahon na po ito, magiging gumising na tayo, yung magkaisa na po tayo at sabay-sabay po natin ipakita yung ating hinaing, yung ating galit, no, dito sa ginawang paglabag ng batas nung inaasahan sana nating magpatupad ng batas, no? Ito ay puro kasinungalingan na. Narinig na natin ang ating Presidente Bongbong Marcos na sabi niya kahit na isang pulis walang baril, pero malinaw, no, na kasinungalingan po yung sinasabi niya. So tumindig na po tayo at kumilos
at ipakita po natin na tayong mga Pilipino, tayo po yung may kapangyarihan at tayo rin po ang nagluklok, no, sa kanila dyan, sa kanilang pwesto. At dahil tayo yung sovereign Filipino people, ay meron po tayong karapatan na magdemanda na kailangan sundin yung batas ng ating bayan. At kapag sila ay patuloy na hindi nagrerespeto sa ating batas, ay meron po tayong karapatan na palitan po sila. Yun po ang aking mensahe sa Filipino people na nakikinig at nanunood ngayon sa ating programa. Ayan. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at mabuhay po kayo. Ingat po. Sige po, maraming salamat po at mabuhay rin po kayo dyan sa SMNI. Ayan po si Attorney Noel Felonco, ang dating lead convener po ng National Anti-Poverty Commission. Partner. Patuloy pa rin po nating nililinaw, no, dahil tuloy pa rin yung pagkalat ng mga maling impormasyon, no, na talagang nasa mga artikulo ngayon, nasa online news site, na meron daw nadiskubre na isang tunnel or underground or passage, secret chamber, kung ano man ang gusto nilang sabihin dito. At kung makikita nyo po doon sa presentahan na video ng DILG, gusto nilang ipalabas kahit na napakalayo ng lugar, yung VIP or holding room or holding area, no, backstage, sa likod po yan ng cathedral po ng KOJC. Gusto nilang idugtong doon sa basement area ng mismong Jose Maria College. Malayo-layo po to, ilang mga lakaran, ilang metro din po ang layo nito. At kung mapapansin nyo sa video, putol. Kung talagang meron silang nadiskubre, bakit hindi nila maipakita? Bakit hindi sila naglakad mula doon sa holding area papunta doon sa mismong JMC? Kung mapapansin nyo kahapon, yung mga tao, yung mga nakadamit na naka-shorts, kung mapapansin niyo, naglakad sila mula sa cathedral papunta doon sa mismong underground or sa basement ng JMC. 'Di ba? Kung may papakita natin 'yon, yung mga naka-t-shirt at naka-shorts na naglakad sila. Yan. Yung una pa diyan, yung galing sa cathedral. No, yan po ang ang kanila kasing parang senaryo, yung area na yan. Tsaka yung pinapakita nilang holding area, backstage po 'yun eh, no? Kung ikaw po ay matagal na sumusubaybay sa mga programa ng butihing pastor, o yan, tingnan nyo, ganyan din po. Galing yan sila sa cathedral, papunta doon sa mismong basement. Kung kayo po ay matagal nang nakasubaybay sa mga programa ni Pastor Apollos Iquibuloy, lalo na yung tuwing linggo na live na Sounds of Worship niya, mapapansin ninyo na sa panahon na siya na po ang magpipreach, mangangaral ang ating butihing pastor, may area po doon sa likod mismo ng MC, sa likod mismo ng mga pulpit workers, dumadaan kasi may pintuan po doon, access, galing doon sa mismong holding area. So ang kanilang sinasabi, secret daw. Paano nagkaroon ng secret passage dyan na typical na meron namang ganyan sa iba-ibang mga structures? Backstage pang tawag. Doon nga sa doon nga sa tawag nito, sa iba pang mga lugar na napuntahan natin, na mga gymnasium, meron din pong backstage. Di ba? Pwedeng gawin ninyong dressing room or kung ano-ano pa, na instead na, kasi kayo ay tatayo sa stage. Di ba? Alangan naman maglakad pa kayo galing sa gitna or galing sa labas, dadaan kayo sa gitna, di ba? Kung kabilang kayo doon sa So, ang pinapalagay nila ngayon, ang tinatagpi-tagpi nilang istorya, na konektado daw at may passageway mula dyan sa ilalim, sa basement, yung dinadaanan, yung pinuntahan ngayon ng mga naka-t-shirt na police na yan, pa-underground, na hindi accessible na mga taga-KOJC yan, yung bahaging yan, tsaka doon sa likod po, yung backstage mismo ng cathedral, which is napakalayo. Pero bakit nila ginagawa ang ganitong storya? Para mapasama na naman ang imahe ng KOJC at patuloy na meron silang dahilan na manatili dyan ng mahaba, which is patuloy nating nililinaw yan, Partner Jade.
Yan. Sa mga oras na ito, makakasama na po natin si Attorney Harry Roque. Nasa linya po ng ating komunikasyon. Attorney. Tensya na po tayo sumagot lang sa ilang mga mensahe. No? Naman mga panahon ngayon, daming tawagan, daming coordination, at importante naman po yan, talaga tayong kakaisa. Anyway, ang nakakabahala po talaga yung pagpasok ng mga tao na tinatago ang kanilang mga mukha, no? Na posible na gumagawa ng bunker para mag-plant ng mga biktima di umano ng human smuggling. No? Kasi yan po talaga yung pamamaraan para makuha nila yung premises ng KOJC at syempre masampahan pa yung ibang liderato ng KOJC. Sa krimen kasi, ang sasabihin nila, lahat ng mga opisyales na may kinalaman sa krimen ay po pwedeng sampahan ng kaso. No? Pero ang aking panawagan, ayan po, nakikita natin, unprecedented po ito. Pati yung bunker kung saan di umano may mga biktima ay ginagawa pa lang sa ngayon. At ang hindi ko nga maintindihan bakit walang kahit sinong hukuman ang pumipigil sa mga pangyayari ngayon dahil hindi naman po tama ang nangyayari. Na dahil lang sa service of warrant of arrest, nag-occupy na sila ng private property. No? Yan po ay paglabag na doon sa tinatawag na due process clause. Because tayo po pinagkaitan ng propiedad natin na hindi tayo naririnig, no? Talaga naman kahit balik-balik mo yung ganyan karami mga kapulisan kapag sila ngayon ang nag-o-control ng lugar, yan po ay talagang taking of private property na, no? At ngayon po, ang ginagawa lang nila ay humahanap sila ng paraan para maging legal yung kanilang takeover. So, ang aking panawagan po ay, siguro sa legal team, nakita ko naman na marami namang legal team ang KOJC, po pwedeng kumuha na kayo ng isa pang order either dun sa writ of amparo o dun sa hukuman na nag-issue ng warrant of arrest na mali talaga itong mga pangyayari ito. O di naman kaya ay mag-isip na ng recourse dun sa kataas-taas ang hukuman, no? Dahil ang problema, yung mga processes ng hukuman bukod dun sa kanyang warrant of arrest, hindi naman po pwedeng mapatupad dito sa napakalayong lugar ng Davao. So tama na yung writ of amparo dyan dito sa Davao isinampa dahil merong jurisdiction yung RTC Davao dyan. No? Pero yun na, limited yung pwedeng gawin ng sa Pasig dahil outside of its territorial jurisdiction man itong mga pinangyayarihan ng paglabag ng karapatan ng KOJC. Pero nakakabahala po ito kasi yung konsepto na mag-iimbento sila ng ebidensya para makuha yung propiedad at para makulong pa yung ibang liderato ng KOJC, yan po talaga ay karumal-dumal. At talagang nagpapayagan natin yan, talagang namatay na ang katarungan sa Pilipinas. No? Kaya ako'y nananawagan sa mga abogado, sa mga maestrado, wag po tayo pumayag na ganitong gagawin nila sa ating sistema ng batas dahil ito po ang sure way na mawawala ng tiwala ang taong bayan sa ating kakayahan na magbigay ng katarungan sa ating mga kababayan. Attorney, isang linggo na po ang nangyari, no? Biyernes din yun nang sumalakay sila. Kapansin-pansin na wala pa hanggang sa kasalukuyan na resulta yung kanilang patuloy na paghahanap doon sa subject ng arrest warrant. Tapos meron na naman silang mga nire-report, no, dire-diretso agad na meron daw mga pampasabog, mga illegal na ano. Ngayong nasa late na ng mga araw sa span of sa isang linggo, ngayon daw lang nila nadidiskubre. Pero nung una yan, sinuyod nila, libo-libo po yung mga pulis, tapos ngayon lang sila. Kaya nga, hindi mo maiwasan na talagang magduda dito sa mga gawang ito. At kung meron man sila, halimbawa, no, either tinanim ba yan, meron talaga silang nakita, maaari ba itong maaari ba itong gawin agad na ebidensya, lalo na kung itinanim talaga. Pero kung sila lang ang nakakita at hindi transparent, attorney, anong sinasabi dito sa batas? Well, unang-una, sang-ayon sa ating batas, no? Kapag wala kang search warrant, hindi ka pwede maghalughog. Kung meron kang arrest warrant, ang pwede mo lang makita yung mga nasa plain view, yung kitang-kita ng dalawang mata. Pero wala naman pong plain view kasi nga 7 araw na wala naman silang nakita na obvious. Kung may makikita sila dahil sila talaga ay naghalughog. Pero pag sila ay naghalughog, kinakailangan na ng warrant of
search warrant at kung ano man ang di umanong makikita nila dyan, hindi magagamit para sa kahit anong pamamaraan. No? Yan po ay nakasaad sa ating saligang batas. No? Dahil yung tinatawag na fruits of the poisonous tree ay hindi po pwede gamitin kahit saan. Pero ang importante ngayon talaga ay yung konsepto na miski hindi sila manaig doon sa prosecution for human smuggling, tataniman talaga ng ebidensya. Hindi lang tanim. Gumagawa pa ng ebidensya ngayon sa pamamagitan ng isang banker. So talagang ang aking panawagan po una sa mga abogado, naku, IBP National, bakit po pinapayagan natin ito? No? Ang nangyayari po rito, hindi lang pang-aapi sa KOJC, hindi pang-aapi sa kapwa Pilipino, kung ito po ay pagbababoy doon sa sistema ng ating katarungan. No? At dahilan nga para mawala ng tiwala ang ating mga kababayan. No? So kinakailangan lahat po tayo ay magsalita, kondenahin at above all, gamitin ang lahat ng legal remedies para matigil na po ito. No? Siguro doon sa writ of amparo, dapat i-specify na nahukuman na wala silang karapatan na mag-stay doon. Kasi wala naman talaga provision doon sa service of warrant of arrest na po pwede sila mag-occupy. So dapat paalisin na sila doon sa premises matapos ang 7 araw. Kaya aking rekomendasyon doon sa legal team natin dyan, gumawa na kayo ng pleading miski dyan sa writ of amparo case na talagang dahil ang pananatili nila dyan sa KOJC ay banta sa seguridad ng mga nananampalataya sa KOJC na kapwa Pilipino, kinakailangan paalisin naman muna ang pulis. Dahil after all, ito'y pangatlong pagkakataon na 3,000 na ang naghalughog dyan sa lugar na yan at wala namang nakitang Pastor Apollo Kibuloy dyan. No? Pero kinakailangan po mapaalis na sila bago nila matapos yung bunker at bago nila mataniman ng ebidensya ng human smuggling ang mga taga-KOJC. No? Napakatindi po ng lantarang paglabag sa karapatan pantao at sa akin po, ito po ay talagang lantara na pagsasalawla. Yun ang word, pagsasalawla doon sa ating sistema ng katarungan dito po na nangyayari dito sa Davao ngayon. Hindi ko na po sasabihin na nangyayari sa KOJC dahil ang KOJC po, incidental lamang. Incidental lang po yan. Nagkataon lang. Pero ang biktima rito, mga Pilipinong mga mamamayan na merong karapatan. So mula po ngayon, dapat incidental lang ang KOJC, ang nalalabag na karapatan, mga Pilipino. Full stop. Kung kaya nilang na masalaula itong mga patakaran, itong mga pulisya, itong mga batas attorney, biruin mo, pwede na palang hindi kumuha ng search warrant, arrest warrant na lang pala yung kailangan at 2-in-1 na pala yung kapangyarihan nito. Hindi lang tao ang pwedeng hanapin, pwede na palang so pwede nang tanggalin yung search warrant pala kung ganito na sinalaulan nila itong mga patakaran at kung hindi maagapan. Hindi lang 2-in-1 yan, 3-in-1 kasi pati yung pagkuha ng possession, nakuha na ng kapulisan. Sila ngayon ang nakapuder, nakapwesto dyan sa KOJC. Ayan, nakapagtatawa talaga yung sinabi ng Presidente na walang baril yung mga pulis. Long arms na long arms. Dapat ipakita ito kay Presidente na makita niya kung bakit ang taong bayan ay umiinit ng ulo dito sa mga nangyayari sa ating mga kapwa Pilipino dyan sa Davao. No? Alam mo, mula ngayon, dapat itigil nyo na yan ang sinasabi ng ginagawa nila sa KOJC. Dapat ang mga paglabag sa karapatang pantao dyan sa Davao City sa premises ng KOJC. No? Kasi baka isipin ng tao na ito'y laban lamang ng KOJC. Hindi po! Laban ito ng lahat ng Pilipino na nagmamahal sa ating karapatan at sa ating mga kalayaan. Attorney, yung fire truck ng KOJC nakapark sa compound pa rin natin sa bahagi ng Waxis. Pagmamayari pa rin yan ng within sa KOJC. Pwede ba nilang kunin yun? Kasi balita natin, gusto nilang kunin yan. Pwede ba nilang hindi ba yan karnapin yung ginagawa nila? Ewan ko, ba't nila kukunin yan? Yan ba isang prueba ng krimen? Wala po yan na kinalaman sa kahit yung krimen. Yan po yung fire truck. So yan po again, I take it property without due process of law. Dahil ang warrant of arrest, hindi naman po yan a legal basis para magkumpiska ng kahit anong private property. Lalo-lalo na hindi naman ito kontrabando. Hindi pa kontrabando ang fire truck. Siyempre, napalaki compound. Dapat lang na mayroong isang fire truck dyan in case may mangyaring sunog na sa loob ng compound. So talaga pong ako'y hindi ko na maintindihan, hindi ko na mailagay sa salita kung gaano katindi ang pagsasalawla ng ating legal process sa mga pangyayari dyan sa Davao sa compound ng KOJC.
Maliban dito sa Central Compound, sa KJC Religious Compound dyan sa Davao City, Attorney, may namataan na rin mga pulis doon sa Prayer Mountain and Glory Mountain. Kaya katakataka, doon pa lang, dito sa hakbang na ito, yung reasonably ba yung pag-implement nila dyan, dito pa lang, kaduda-duda na. Bakit may presensya na naman ng mga pulis doon? Akala ko ba talagang sure na sure sila na yung subject ng kanilang arrest warrant ay nandito sa compound na ito ng KOJC? Well, kaya nga po ako nagtataka talaga, no? Nakasaad po sa rules of court na po pwedeng pasuking sa apelitan if there is reasonable basis to believe na yung tao na nakapangalan sa mandamiento de arresto ay naroon at pinagkakaitan ng pagpasok. Pero ito po, the fact na tatlo yung lugar na mukhang sasalakayin nila, wala po silang reasonable basis for belief. This is arbitrary and capricious exercise of police power. So ito po talaga yung labag sa saligang batas. Capricious po. Grave abuse of discretion ang nangyayari rito. At yan po sana ang maihain na ng legal team ng ating KOJC. Or di naman kaya yun na pong pagpanibagong filing dyan sa korte na nag-issue ng writ of amparo na dapat linawin na wala talagang karapatan na manatili sa KOJC ang mga kapulisan matapos na na-serve na ang alias writ of warrant of arrest dahil ito po'y banta sa seguridad ng mga nananampalataya, ng mga estudyante at ng mga mamamayang Pilipino dyan sa KOJC compound. Yung pagbabarikada na naman ng mga pulis, malinaw doon sa korte, attorney, na all forms of barricade. So hindi lang ito bagay, pati mga tao kabilang na rito, attorney. At kung makakuha ng paborableng desisyon dahil pwedeng makontempt sila, kung makakuha ng paborableng desisyon ng KOJC, sino mag-aaresto sa kanila, attorney, kung sila din yung gumagawa? Well, kaya nga po binuo ang NBI. Kasi kapag ang pulis ang gumawa ng krimen, dapat merong ibang mag-imbestiga. Yan po talaga ang dahilan kung bakit sa Estados Unidos nagbuo sila ng Federal Bureau of Investigation na ginaya rin natin. Dapat nga pag merong krimen na may involved na pulis, ang nag-iimbestiga ay hindi kabaro ng pulis, kundi ang NBI. At ang inaasahan natin na professional talaga ang hanay ng NBI kasi para ikaw magiging ahente, kinakailangan professional ka. No? Either ikaw isang abogado or isang accountant. So, yan naman po yung nakabase sa human experience na kapag ang investigasyon ay ginawa ng kabaro, siyempre baka hindi maging patas yan at merong pampaniga. Attorney, si Secretary Abalos ng DILG ay nagbigay ng kanyang pahayag during the interview ito ng mga media ito lathala ng Daily Tribune na siya'y tatakbo bilang senador this coming midterm election. So, mauobliga na siyang mag-resign o bumitaw sa kanyang pwesto bilang kalihim ng DILG. So, paano na itong kanilang ginagawa ngayon dyan sa KOJC? Well, tuloy-tuloy pa rin po yan. Ang magiging husga ng bayan, tama ba ang ginawa ni Secretary Abalos dito sa ating kapwa Pilipino sa Davao o hindi? At yan ang magre-resulta sa husga ng bayan kung siya'y makakapasok na sa Senado o hindi. Pero sa tingin ko, kung dati-rati nagmamano ang mga politiko sa mga kababayan natin dyan sa Davao, pang mahirap nang maibigay sa kanya ang kahit anong suporta ng mga taga-Davao at yung iba pang Pilipino na nagbibigay malasakit sa ating mga karapatan. Pero do you think nagmamadali sila na magkaroon matapos na itong kanilang ginagawa dyan sa KOJC para maging accomplishment na itong operasyon nila dyan? Well, hindi ko po alam kung anong accomplishment ang ma-report nila dyan. Kapag ikaw naglabag ng karapatang pantao at ng mamamaya ng karapatan ng kapwa Pilipino, hindi po yan accomplishment. Yan po ay talagang notoriety. Yan po ay krimen dahil ang paglabag ng karapatang pantao ay krimen sa ating batas. Po, attorney, dahil alam mo, kinakawawa nitong mga leader nila, yung mga pulis na sumusunod lamang, mga bagong pulis na sumusunod sa utos o maling utos na ito ng kanilang leader. Alam naman nila na illegal yung kanilang ginagawa, may court order na pero nagpapatuloy pa rin, attorney.
Well, kaya nga po nakakalungkot, no? At kasi nga po yung court order, kapag hindi natupad, nababaliwala. At kapag nabaliwala ang order ng hukuman, sino pa magtitiwala dun sa ating kakayahan na magbigay ng katarungan sa ating mga mamamayan. Ayan, attorney, isa din sa mga nililinaw nga natin at pinasisinungalingan yung mga sinasabi din nitong si Secretary Abalos na may mga pampasabog daw dyan sa loob at kung ano-ano pa ang kanilang mga tinatanim na mga akusasyon laban sa KOJC. Attorney, paano ba ito matigil na itong pagpapalaganap ng mga fake news at ang nangyayari pa, tayo pa ang binabaliktad ng gobyerno, ginajustify pa nila ang kanilang mga ginagawa na lihitimo dyan sa KOJC. Gayong marami tayong videos and photos na ipinapakita sa taong bayan na mali yung ginagawang operasyon ng kapulisan. Well, sa akin po, ilang araw na sila dyan, bakit hindi pa nila nakita yung mga yan? At saka siyempre, sa mga panahon ngayon, merong requirement po na sa lahat ng mga police operation, dapat merong camera nang meron tayong record ko ng mga pangyayari. Dapat po kung sila yung nagsasabi na meron kang nakitang bomba, ipalabas nila yung body cam, no, kung paano nakuha yung mga bombang yan. Pero siyempre po, wala na siguro maniniwalang korte ngayon na kapag pang-7 araw na, tsaka palang nakita yung mga bomba. No? At matapos ang 3 paghalughog doon sa premises, 2 beses ng kapulisan at 1 beses ng NBI. No? So, pero yun nga po, yun ang karumal-dumal. Yung pagtatanim ng ebidensya para maging basihan sa paglilitis sa isang kaso na kriminal at wala pang piyansa, no, laban sa mga opisyalis ng KOJC. Yun po ang karumal-dumal talaga. Dahil yung pagtatanim ng ebidensya, yan po talaga yung sinasabi kong pagsalawla ng ating legal process. Attorney, kabilang itong KOJC at marami nga sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ng mga Duterte, ang patuloy na tinatanggal, ginugurgur nga, ginigipit ng administrasyon ni Marcos. At bago lang, itong pagtanggal nga bilang National Youth Commission Chairperson nitong si Ronald Cardema, at inanunsyo nga ng Presidential Communications Office nitong Huwebes ang appointment ni Department of Tourism Region 1 Director Joseph Francisco Ortega bilang bagong NYC Chairperson. Anong masasabi mo dito, Attorney? Well, hindi naman ako nagtataka na talagang lahat ng Duterte tatanggalin nila sa administrasyon. Sa akin, karapatan nila yon. Nagulat nga ako na hanggang ngayon pala NY National Youth Commission Chairman itong si kasamang Cardema. Pero I think he knew it was coming. Kasi wala talagang lugar sa Marcos administration kahit sinong kaalyado ng mga Duterte. No? So hindi na po ako nagtataka. At sa tingin ko naman, prerogative yan ng presidente. Pero malinaw na po, the battle lines have been drawn. No? Kasi alam natin yung asawa ni dating chairperson ng Cardema sa isang miyembro ng party list, no, sa Kongreso ngayon. At siguro ngayong wala na siya sa gobyerno, talagang pwede na rin na sumaklolo ang kanyang may bahay, no, dyan sa Kongreso sa mga lahat ng mga peking mga investigasyon na nangyayari dyan sa Kamara de Representante. Alam natin, Attorney, na si Chairperson Cardema matapang na lumalaban dito sa mga ginagawang Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!